Ayan, nanliligaw. Mukhang taga Paranaque rin siya eh. So, tulong-tulong tayo kung paano natin isosolve. Kasi at Ayan, tingnan nyo, sobrang mistiso tuloy yung crayfish dito, kulay puti. Kung pinuntahan natin yung kwarto. Hello mga kasesep, nandito tayo ngayon sa Paranaque para bisitahin ang isang Taguroline partner farm natin. First time ko dito and makikita nyo nasa loob siya ng bahay pero basta mamaya ako na lang kukumpletuhin yung kwento natin. Hi ma'am! Hello, pasok. So, ayan. Pasok. Pupunta tayo sa sa likod ba ng bahay yung farm? Yes. papasok kayo, tapos lalabas tayo. Let's go. Tour tayo muna. So, labas tayo, tapos sabay kain. Sabay labas ulit. Labas ulit. Mapapansin nyo, ito pwedeng maging future, di natin alam. May bakante pa dito, pwede pang maging crayfish farm. Dito kami nagsimula. Noong una, sa Megabox lang. Tapos ngayon, tinaray namin mga aquarium. Okay. So, ayan, ito yung isa sa mga pinakamalaki namin. Nagtatago lang. But ayan, from 1 Megabox, nagkaroon kami ng halos mga 20 na aquarium from 50 gallons to 100 gallons. So, puro aquarium kayo dati pala? Hindi ko alam yung start yung ganun Yes. Ako, sinadya namin na aquarium siya kasi gusto namin makita first hand. Hindi lang yung sa taas. Kung ano yung behavior nila, kung paano sila sa umaga, sa gabi. Ang benefit sa akin nun is, relaxing sila tingnan. So, natutuwa ako habang alam ko nagpapalaki ako, nakita ko sila lumalaki talaga. So, bawat mold, nag-mold siya. Oh, So, maganda kita mo, nga rin pag aquarium din. Maganda rin tignan. So ngayon nag-expand kami, natira dito. Ito yung mga OG namin. Okay. OG. Kung makikita mo, medyo talagang malaki na siya. No? Sa ngayon, aquarium setup is more of aesthetics na lang. Pag gusto kong magkape, sinecheck ko. But ngayon, ang breeders natin is nasa trapal na talaga siya. Tas, Ito na nga nagbe-breed ngayon dito. Ay, hindi, yung trailings to. ito lahat buried. May Okay. mga breeders tayo. Breeders ito. Okay. Yung mga medyo malalaki natin yan. Ito, ano na yan? Mix na yan ni Lola Crising, ni MSM, saka ni Sesep's Farm. Okay. Na malalaki. Yung mga sinauna nating binili na ganun pa lang kaliit. So actually yan, yung Basta malaki ano, natin, ganun pa lang yun eh. Okay. Siyempre lahat taguro. Lahat taguro. Okay. Lahat So taguro. ano to? Gano'n nakatagal? Mga 1.5 years. 1.5 years. Oo. 1.5 years na tayo nag-crayfish farm. Okay. So wala, nakakatuwa. Pwede talagang backyard or Pwede. Yes. Pwede. buhay pa rin naman sila eh. Maganda yung kulay nila kasi malinis yung tubig eh, di ba? Tsaka bluish. Okay, oh. Ayan, nanliligaw. Ang problema natin, since nawasa tayo, meron tayong Ayan, stock water. explain mo yan, sir. Ano to? Okay, so ito, stock water to kasi since residential backyard setup, tubig mo is chlorinated. So, kailangan may malaki kang stock water, at least 3 days siguro para ma-dechlorinate yung water. Ganon, kailangan. Tapos halos every 3 days itong rini-refill kasi sarami na ng Nag-water pads. Oo, nag-water Ikaw top lagi up. gumagawa, sir? Meron tayong helpers. Ah, Actually, okay, yung okay. helpers namin sa house, medyo tinrain na rin namin. So, marunong na rin. Marunong na Okay, rin. okay. So, Kasi, alam na rin. syempre, may mentorship ka, gano'n. Kung mag-expand ka, baka pwedeng sila na rin. Sila yung na rin. ano, Tama. gano'n. Ilang inches yan, bro? Ay, laki. 6.5 siguro. Wow. Ayan, si Sir. So, yung itsura niya, ano rin siya, no? Mukhang taga Paranaque rin siya eh. Taga Alabang din ata. So, Yung crayfish dito, taga Executive Village din yung itsura. Oo. Maputi pati yung red claw niya, no? Mistiso. Kasi hindi naaarawan masyado. Kaya Actually, kaya rin diligyan ko ng mga bato-bato. Kasi yan, mapapansin nyo lahat ng setup. Di ba, dun sa mga video-video, ganyan lang yung tubig. Oo. Tayo talaga mataas. Kasi stable water quality, less water changes, supposedly. Tama. Yun nga, pag temperature. Oo. Kasi yun yung nag-adapt ka kasi urban setup Urban talaga. setup. So, ganun. Kailangan. Iba-iba. Ang ginawa mo na lang, well aerated talaga. Yes. Yun yung catch. Sa kuryente, may aeration ka talaga lang. Pag nag-brown out, ang gagawin, kunyari matagal yung brown out, pero bihira naman dito. Bababaan mo bababaan yung tubig para nakakaangat sila. Ang maganda sa setup namin, iba yung connection nito dun sa connection sa kabila. Okay. So, nung nagka-brown out, napakaraming extension cord. okay.
So yun yung pinaka mga unang tanks at aquarium. Yes. Okay. Ano yung binili nyo para sa crayfish talaga? Yes. Hindi parang dating alagang isda. Hindi. Kasi binili ko talaga. Ah, talaga? Gusto ko talaga makita kung ano yung Oo. pinasok ko eh. Para behavior talaga. Yun yung Pero gusto maganda yun kasi kahit urban setup to, well, namin. mamaya na ikikwento kung saan na sila papunta ngayon. Ano tawag doon? Mas maganda kung mag-expand ka yung alam na alam mo yung ginagawa mo talaga. Yes, correct. Dito tayo. Dito Dito. ba? Ito, well, indoor cement pond to. Okay. So, ito yung dati naming Parang pwede ko sabihin napakamahal nitong cement pond na to kasi kwarto. nasa village eh. Ay, Ilang dito. square meters to? Ayan. So, ito yung indoor natin. Guys, naka-aircon yung crayfish dito. Actually, no, Naka-aircon, no? Naka-aircon. Actually, no. Ngayon ko lang nalaman na may ganito. Ang galing. Ligan, sir. Dito to. Ayan. Oo, binuksan yung aircon kasi mainit. Mainit. So, ito yung... Baka ma-heat stroke yung mga crayfish. So ito yung ano namin, ito yung kwarto ko dati nung bata ako. Hindi ko na Okay. So, ayan, habang wala pang gamit, nilagyan muna namin ng indoor pump. Okay. Ginawa namin dito para siyang holding tank. So, Okay. na-grow out. So, para mabilis mag-harvest, kunyari may orders, lulusong ka. Ngayon, kwarto siya, no? Kwarto siya. Tapos ito yung parang una namin, yung... Pwede niyong gawing isolation. ganito yung mga breeders niyo. Kuya, pakita mo nga ano, kwarto siya. Ang kulit eh. Parang kwarto ng bata na ano. Yun, eksakto yun. So yeah, kwarto siya na naging concrete tank, naging crayfish farm sa loob. Oo. Ayan, o, tingnan nyo, sobrang mistiso tuloy yun ng crayfish dito, kulay puti. So, first time din natin, crayfish na naka-aircon. Okay, ano, siguro pwede, best practices. Ano to? Climate control. Lalo na ngayong summer. Pasok Okay. na tayo sa sunod na. Okay. Sa kwarto ko naman. Sa kwarto. Ay, ang kulit! Mga kwarto pala talaga yung naging farm dito. Bahay na kinonvert. Oo. So ito, same lang, trapal setup na medyo mataas yung tubig. Additional lang siya for buried kasi nung previous year, sobrang rami naming buried. Halos Okay. punong-puno. Ngayon, ang problema namin, walang stock kasi nabenta na Oo. lahat. So ngayon, kaya kami kumuha sa inyo ulit Oo. ngayon. Kailangan namin Kailangan ulit. Oo. Ang kulit. Ngayon, hindi ko alam na ganito yung farm nyo. Hindi ko alam na ano, isang compound. Ayun, ganun Parang siya. makatipid. Parang gano'n. Kumbaga, marami kasi silang kwarto na hindi Ay, sorry. nagagamit, no, sir? Oo. Yan yung dahilan, kaya kayo nag-crayfish. Yun So, nang hinayang sila sa mga sayang na lugar ng ng crayfish. Ito maganda, kwarto, tingnan niyo, guys. So, kanina galing tayo sa isang kwarto, ito kwarto ulit. Tapos ito ang ating newly constructed siya. Bago pa lang, kaya wala pa walang stock dito. Diyan pa lang, nakita naman siguro yung release namin. So ito, gano'n to kalaki bro? Mga ano to, mga 50 square. 50? Grabe, isang bahay na to eh. Bahay na to dito sa village na to. Oo, pwede na tayuan. Ngayon bahay ng mga crayfish. Bayan ng crayfish. Ginawa naming 2 floors para lang maging space efficient. Hello mga kasesep, nandito tayo ngayon sa Paranaque. Actually, yung mga expansion namin, galing na yan sa kita namin. Yung iba, kung ano-ano lang pinapakain sa crayfish. Bago mo siya tratuhin as a business, i-enjoy mo muna yung process. Nagulat ako eh